Hi there! I'm HR Leah Jean. Welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano ba mag-follow up ng ipinasa natin na ticket kung wala pa tayong nare-receive na feedback from GCash. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step guide kung paano ito gagawin at kung ilang days ang aantayin para ma-resolve ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Dito po sa video ko kung paano maayos yung 24 hours we're verifying your account, na-discuss ko po dito kung paano mag-follow up ng verification sa GCash para mas mabilis ma-fully verified yung ating account. Pero madami po akong nababasa sa comment section tulad ng ganitong comment na magwa 1 week na wala pang update or text sa kanya yung GCash. Kaya in this video, i-discuss ko kung paano ba mag-follow up ng GCash ticket para mas mabilis ma-resolve yung ating concern. First, mag-login lang tayo sa ating GCash account. Pag nasa GCash account dashboard na tayo, tap lang natin yung profile icon na makikita sa lower right corner ng ating dashboard. Pag nasa profile page na tayo, drag down lang natin hanggang mahanap ang help icon. Pag nasa Help Center page na tayo, tap lang natin yung Your Conversations. Then, itap natin yung View More para makita yung pinasa natin na ticket. Dito sa Your Conversations, makikita natin yung mga nasubmit na tickets. Tap lang natin yung ticket para ma-check yung response ng GCash. After pong mag-submit ng ticket, may marireceive po tayong automated response from GCash na na-receive na nila yung ating concern at need mag-antay ng 24 hours bago ulitin yung verification. Yung concern ko po dito ay naka-we're verifying pa din yung aking account kahit na rejected na yung aking verification at hindi ko maulit yung verification process. Please take note na hindi po pare-pareho yung reply na marireceive natin sa GCash dahil depende po ito sa ating concern. Kung after 24 hours ay wala pa ding update sa ating concern, mag-follow up lang po tayo ng ating ticket. Sa bottom portion ng ticket, makikita natin dito yung type your message here. Dito po natin ilalagay yung ating message. Then, tap lang natin yung send icon para masubmit yung ating message. After nating masubmit yung ating follow-up message, mag-a-appear ito dito sa ating conversation. Then, antayin lang natin yung response ng GCash. After mag-follow up, eto yung message na na-receive ko. I-endorse na daw sa team na makakatulong para ma-resolve yung aking concern. Pero, need na namang mag-antay ng another 7 days. Pagbalik ko sa Help Center page, nagbago na yung status ng aking ticket. From open, naging handled na po ito. And after ilang minutes, wala na pong nakalagay na ticket under your conversations since natag na ito as handled. I think kaya nag-close yung ticket kasi ni-refer na sa ibang team yung aking concern. If ever na ma-encounter nyo po yung ganitong scenario, na nag-close na yung ticket, mag-submit lang po tayo ng panibagong ticket. And pag wala pa din tayong na-receive na update, mag-submit lang ulit tayo ng follow-up message sa mismong ticket, tulad ng ginawa ko. Then, naka-receive ako ng update sa GCash na na-deploy na daw yung correction needed para ma-verify yung aking GCash account. May another message din akong na-receive na if ever maka-encounter pa din ng problem during verification, mag-reply lang ako dito sa ticket. And after 5 days na wala akong report na concern, i-resolve na ng GCash yung aking ticket.
Pag resolve na po yung ticket, makikita po natin yung message na this ticket is now closed. Then, after ilang days, mawawala na po ito sa your conversations. Kung ang na-receive naman na reply from GCash ay nagre-request sila ng additional documents, tulad ng ganitong message, need naman po natin itong i-provide. Para ma-attach yung additional documents, tap lang po natin itong image icon na makikita sa lower portion ng ticket. Then, dito sa message box, i-type lang natin yung ating message. At i-tap yung send icon para masubmit ito. If ever naman po na pag-check natin sa your conversations ay hindi natin nakita yung ating ticket or nag-submit tayo ng ticket sa website ng GCash Help Center at hindi sa ating mismo GCash account, i-check naman natin yung update ng ating ticket sa ating email address. Kaya make sure po na active yung email na ilalagay natin. Nung nag-try ako mag-submit ng ticket sa GCash website, since hindi ko ma-access yung aking GCash account, nakareceive ako ng update via email. Automated response po yung na-receive ko. Naka-indicate po sa email na na-receive na ng GCash yung aking request. If ever naman na nagre-request ng additional requirements ang GCash dun sa ating concern, need lang po natin itong i-provide. Sa bottom portion ng email, tap lang natin itong attach icon para maipasa yung additional requirements. Then sa message box, indicate lang natin yung ating message at itap yung send icon. Pag ganito naman po yung message na na-receive natin, na naka-indicate kung ano yung overall experience natin with GCash support, ibig sabihin po nito, settled na yung concern natin. Nung na-receive ko yung ganitong email, nagtaka ako kasi wala namang ibang reply yung GCash sa akin sa email. Pero upon checking sa aking mobile phone, may message pala yung GCash na yung aking request has been completed. And please take note na iwasan pong mag-submit ng paulit-ulit na ticket sa GCash. If nakapag-send po kasi ng another ticket na mayroong same concern, makaka-receive po tayo ng email na meron tayong duplicate ticket. Mas tatagal po kasi yung process pag ganito po yung ginawa natin. Iko-close pa po kasi ng GCash support yung duplicate ticket natin at iiwan lang yung active ticket. Reminder din po na yung ating ticket number ay para po ito sa ating reference. If ever na wala talagang response ang GCash sa ating nasubmit na ticket, pwede po tayong tumawag sa GCash hotline na 2882 at ibigay lang po yung ating ticket number sa agent para mas mabilis ma-assist yung ating concern. Ganun lang po kadaling mag-follow up ng nasubmit na ticket sa GCash. Based on my experience, usually po, the following day, nagre-reply ang GCash support sa ating concern. Yung pinakamatagal kong ticket ay umabot ng 8 days bago ito na-resolve. Hopefully, makatulong po yung video na ito para sa may mga ganitong concern. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.